I really had the intent have the intent to clean the government. Wala man siyang kwento lang niya. Hindi man niya nilinis ang kanyang gobyerno, ang kanyang administrasyon sa mga sangkot sa flood control projects. Kaya mga kababayan, nakapagpagawa siya ng 14,000 na mga flood control, walang epekto. Tapos sisisi yung mga pagbabaha, mga kababayan, sa Marcos administration. Yan ang narrative nila, mga kababayan. Harap-harapan na pangloko. Kaya binanata na ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. Diretsahan na po mga kababayan ang binanata ni PBBM si Digong sa isyu ng korupsyon sa flood control. Yung flood control scandal kasi, palaging itinuturo ng mga DDS yung ating administrasyon. Binabaliktad nila palagi. Pinalalabas ang involved mga kababayan sa massive corruption sa flood control, yung Marcos administration. Ngayon, sabi ng ating Pangulo sa kanyang press briefing, press con, doon mga kababayan sa Canada, yung previous administration na niya, wala mang ginawa. At kung ako niya yung involved dito sa flood control scandal, bakit ko sisirain yung racket ko? Yan ang sabi ng ating Pangulo. Yan ang sabi dito sa report ng News 5. Bulang ginawa si Duterte. Aminado si President Bongbong Marcos na marami pa ang kailangang kalkalin at imbestigahan kaugnay sa mga anomalya sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Ayon kay PBBM, umabot na hanggang sa nakalipas na administrasyong Duterte ang mga naungkat nilang katiwalian sa flood control projects. Alam daw ng dating Pangulo ang tungkol sa flood control scam pero wala raw itong ginawa si Digong para panagutin ang mga sangkot dito. Kaya hinahabol nila lahat ngayon. Yun naman talaga po mga kababayan. Alam ni Digong, ito yung sabi ni Digong. WH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. Di ba? So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. Wala man siyang ginawa. Sinabi lang niya, in-acknowledge lang niya. Kaya ito yung sinasabi ng ating Pangulo. I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Wala man siyang tinanggal, mga kababayan, District Engineer, Regional Director, DPWH Secretary. Wala man siyang tinanggal. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagtanggal ng mga opisyal ng DPWH. I really intend to clean government. I really had the intent have the intent to clean the government. Wala man siyang kwento lang niya. Hindi man niya nilinis ang kanyang gobyerno, ang kanyang administrasyon sa mga sangkot sa flood control projects. Kaya mga kababayan, nakapagpagawa siya ng 14,000 na mga flood control, walang epekto. Tapos sisisi yung mga pagbabaha, mga kababayan, sa Marcos administration. Yan ang narrative nila, mga kababayan. Harap-harapan na pangloko. Kaya binanata na ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At least kung hindi ko kaya, maminos-minosan. Maminos-minosan? Wala man siyang binawas. Lalong lumala. Kaya ito sabi ng ating Pangulo, mga kababayan, 2017 or 2018 anya, at the time, President Duterte acknowledged there were problems with flood control projects. Pero wala namang nangyari. He did not find accountability in anybody. Correct. Iyon ang minimin, mga kababayan, ng ating Pangulo.
yung statement na yon na pinalabas ni Digong. Kaya sabi ng ating Pangulo kanina, bakit ko sisirain kung yung racket ko, di ba? Kung ako yung involved dito. President Marcos Jr. took a swipe at his critics saying he is the only president who has taken concrete steps to address alleged anomalies in flood control projects. Marcos said, the pattern of questionable flood control projects dates back to before his administration, noting that former President Rodrigo Duterte had acknowledged the problem but no one was held accountable, sabi po ni President Bongbong Marcos. Yan o. I am the one who exposed all of this. I am the only one who has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaraan na Pangulo? May nakita ba kayong ginawang ganoon? Mayroon ba silang kinulong? Mayroon ba silang finish na account? Mayroon ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako raw ang may kagawan. Kung talagang racket ko yan, bakit ko sisirain yung racket ko, di ba? Sabi ng ating Pangulo. Sapol yung mga racketeers. Hindi na magkatiis yung ating Pangulo. Itinanong kasi sa kanya, kaya binanata na niya po. Inapakalinaw yung mga sangkot, mga kababayan, lalo yung mga big time na mga contractors, halimbawa si Diskaya, tumiba po, 2016, napakalinaw sa pagtatanong mismo, di ba to? Yan o. Control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro Ulit-ulitin mga natin. 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards Nagduda po. pa si Bato. 2016 onwards. Yes po. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, 2016 nung nga. nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganun. Pero very clear. The video Very clear nga. don't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na Very kami. clear. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please, Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Masyado kayo. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 Oh, di ba? onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards Sigurado po. nga. onwards. Yes po. 2016 onwards. O, di ba? May follow-up Yeah, yes, ba? sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Hindi na ipinagpatuloy ni Bato de la Rosa yung pagtatanong kasi confirm, panahon ni Digong, 2016, pumaldo si Diskaya and other contractors. Iyon ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako anya nito ang nagpaimbestiga. Walang ibang nagpaimbestigang presidente. Kahit si Cory Aquino, hindi nagpaimbestiga noon. Kahit si Ramos, kahit si Arroyo, kahit si Erap, kahit si Pinoy, lalo na si Digong, na in-acknowledge niya mga kababayan ang massive corruption, flood control projects, ghost projects. Nagkwento lang siya, in-acknowledge niya, pero hindi siya nagpaimbestiga. Wala siyang tinanggal, wala siyang pinakulong. Walang kontraktor, mga kababayan na nakulong. Walang senador na nakulong. Ngayon lang po mga kababayan. At may mga makukulong pa. Kaya sabi ng ating Pangulo, kung ako ang involved dito, bakit ko sisirain yung racket ko? Correct. Ito, pagtatanong po ni Ivan Mayrina ng GMA. Almost a year ago, during your fourth State of the Nation address, you called out corruption and said, mahiya naman kayo before the members of Congress.
That set expectations from you and your administration that you will wage war against corruption and no one will be spared. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018 already. The minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Correct. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is I think, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Walang iya eh. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na Diba? salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik po nila sa inyo ito from critics. Binabaliktaran yung Yeah. ating Pangulo. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Correct. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Correct. Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Correct. That makes absolutely no sense. So, Because it's selective justice. I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Thank you, Mr. President. The next question. Di ba? Mga kababayan, solamente, sabi nga dito sa amin, the only president na linabanan, in-expose yung corruption sa public works. Walang ni isa na naglakas ng loob, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, binabaliktadan siya. O ngayon, natanong din yung ating Pangulo kasi bukas na magsisimula yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. So ito yung
naging posisyon ng ating Pangulo. Good morning, Mr. President. Mr. President, the Senate Impeachment Court will begin for the impeachment trial of Vice President Sara. As a former senator judge, do you think po the accused should attend the trial? Do I? Do you think po dapat mag-attend po yung accused? sa Dapat impeachment trial po? Umarap si As a Sara. former po, senator judge. Kung dapat, yun ang tanong. Well, my only experience with an impeachment trial was with when I was senator with Corona, the Corona impeachment trial, and it's really up to the accused whether or not they feel they need to appear. I guess the lawyers from on the defense side will give their advice. It's not for me to say one way or the other. But of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion, and that's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But I'm just trying to put myself in that position. So I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Sige, sagutin natin. Thank you, Mr. President. Ngayon, binalikan mga kababayan yung issue sa mga contractors kung may mga inventory yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga sangkot dito sa mga anomalous projects. Ayan o. Good morning. Good morning, Mr. President. Good morning. Follow-up ko lang po sana. Meron po tayong inventory ng mga contractors, congressmen, and construction companies po na previously in-announce nyo po kasi po nung nag-present po kayo sa amin 11 months ago, meron pong 15 contractors na naka-corner ng mga malalaking flood control projects. So, what's the question? Ano po, may inventory po na nasubmit sa inyo? Oo. Hindi pa ako nakapag-speech sa SONA, meron na eh. Maliwanag naman eh, nasa papeles lahat eh. So, in fact, if you remember, when I spoke about it with you around that time, nagbigay talaga ako ng listahan ng mga kontrakto. And since then, naimbestigahan silang lahat. Yung nakitang meron talagang problema, marami, may kaso na sila. At saka na-freeze na yung mga account nila. Tapos tuloy ang investigation sa kanila. At itutuloy yung mga kaso sa kanila. Yung iba naman, there were naman one or two na it turns out na although nakapangalan sila doon at malaki yung mga kontrata nila, wala naman naging problema. So but we have the inventory not only of the contractors but also the projects themselves that are problematic. Follow-up lang po, Mr. President. Pwede po makahingi ng comment nyo dun po sa plano ng Ombudsman na i-discharge as a state witness si former DPWH Secretary Bonoan. Sabi po kasi na Ombudsman, mas mapapalakas daw po ang kaso against the former Speaker. Well, Martin again, Romualdez. that is up to the Ombudsman to decide on how to proceed with all of these investigations. And if he feels that the former Secretary Manny Bonoan will be helpful to the cases with the other people, then again, to use the word again, it is his prerogative. It is his decision. It is his judgment to make. And I have complete faith in the Ombudsman and what he's doing. Thank you, Mr. President. The last. So, atong kayo ngayon, mga critics ng ating Pangulo, o di ba? Basag kayo ngayon. Walang sinasanto po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At wag ninyong binabaliktad yung ating Pangulo. Siya yung nanguna ng investigasyon. At malinaw. Ito na yung dati nating sinasabi. Kung sangkot yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mismo sa yung mastermind. Mastermind. Napaano ako.
Kung siya mismo yung mastermind, bakit sisirain niya yung racket niya? Di ba? O ngayon, with that, yung previous administration, si Digong, habang inacknowledge niya na massive yung corruption sa public works at ang racket nandun sa mga ghost flood control projects, inacknowledge niya. Pero hindi siya nagpa-imbestiga. Anong ibig sabihin nun? Sige nga, sagutin ninyo. Anong ibig sabihin? Inacknowledge niya pero hindi siya nagpa-imbestiga. Walang naimbestiga, mga kababayan. Walang nakulong, walang natanggal sa mga secretary engineers, USEC, kung sino-sino pa. Pati mga kontraktor, walang nakulong. Pati mga senador, walang nakulong. Anong ibig sabihin nun? Di ba malinaw? Kasi yung mga sangkot, mga kababayan, puro kaalyado niya. O, nagets na ninyo? Yun ang malinaw. Kaya sila nagagalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gusto nilang tanggalin yung ating Pangulo. Kasi yung ating Pangulo, siya mismo yung nag-expose at nagpa-imbestiga. At gusto nila iupo si Sara Duterte para yung mga sangkot po mapawalang sala. Yan ang malinaw niyan, mga kababayan. Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.